Paano? Bakit? Hindi alam nung iba. Kasi nakikita nyo lang kay Perlas, lagi masaya siya, 'di ba? Or yun nga, yung pag nagbabardagulan sila, parang ang lakas-lakas kasi ng personality ni Perlas. Which is, in reality, napakalambot ng puso ni Perlas. Hi Luxers, this is Anna Magkawas and welcome to Glow Up with Anna, kung saan magkakwentuhan lang tayo about life, love life, health, motherhood, and of course, paano nga ba mag-glow up. And for today's episode, sobrang excited din ako sa guest natin ngayon because hindi siya spy, pero sobrang spicy ng pagtanggap sa kanya ng mga tao, lalo na sa TikTok world. So please welcome, of course, our Luxlim baby, Perlas! Hello, Perlas! Oh. Grabe. Thank you, Perlas, kasi kahit na short notice, kasi isang araw lang po, yung nung time na in-invite ko siya, kinabukasan na. Yes po, kinabukasan na agad yung shoot Magkasama kami sa Masinag Grand Opening. Yes. Thank you so Yes, much. magkasama na kayo ni Miss. Oo. So, Perlas, bakit Perlas? Actually, Yung real name ni Perlas is Patricia, ha? Hindi Perlas. So, saan nanggaling yung Perlas? Yung Perlas po kasi nagsimula yan dun sa yung TikTok na spy. So, hindi naniniwala yung tao kahit naglabas na ako ng mga papers, ng IDs, hindi talaga sila naniniwala. Tapos, napilitan ako sabihin na parang, paano nyo nasabing spy ako? Pinalamutak ko yung Perlas ko sa Pilipino. Pero hindi po yung totoo. Hindi, tas parang yun yung naging concept. Yun na yung pinangalan sa akin ng mga tao. Ng mga tao. So, parang Perlas, screen name. Screen name ko na. So, kahit lumalabas ako, kahit yung mga friend ko sa Team Barda, tawag sa akin, Perlas, hindi Pat. So, yung Pat na Nawawala. nawawala. Perlas, Perlalo, yun na. Basta Perl. And then, tinanggap mo na. Tinanggap ko na. Nasanay ka na yun na yung tawag sa'yo. Cute naman siya Perlas. Oo, cute naman siya. Perlas ng silangan, di ba? So, sino ba si Perlas dati? Si Perlas dati, lang siya, sobrang simple lang. Pero funny person na ako dati ba? Like, nagdadub na ako, nagano ako. Pero hindi ko pa nakukuha yung kiliti ng mga tao. So, parang dati kasi, din nga po yung nagko-cosmetics din ako. Dati, nagbebenta rin ako through online. Nagla-live selling na talaga ako. Ever since talaga. So, bago pumasok ng Team Barda, nagra-runway model ako. Wow. Nagmo-modeling ako. Minsan, kinukuha ko sa mga photoshoot. Lalo yung mas na-appreciate na yung skin color ng mga black. Mas marami akong parang opportunities dati na nakukuha sa mga ganito, ganyan. Pero speaking of yung skin color mo, may time ba na nafe-feel mo na nababash ka dahil sa kulay mo? May mga times, pero po mas malala yun dati. Yun ngayon kasi mas na-appreciate nila yung mga black color. Pero dati, like, mga bullying. So, yung dati nung hindi ka pa sikat? Like, sa skin color, hindi to pwede dyan. Ganyan yung color niya. Parang madumi. Discrimination. Kahit naman sa group of friends din po na, he experienced din. Parang, wala kang value kasi parang hindi ka nila ka-color. Dati, mga dati. Oh, may ganun. So, Yes. na-experience mo na masaktan dahil sa kaibigan? Opo, madami ng kaibigan na nasaktan ako. Like, anong scenario? May mga dati akong friends, group of friends na kapag mararamdaman mo kasi kapag meron ka, may nakukuha sila sa'yo, mahalaga ka. Pero pag wala na silang nakukuha na sa'yo, parang itchapwera ka na lang. Ngayon po siguro, isa sa mga natutunan ko yung yung parang okay lang yung onti yung friends mo, at least totoo. At least Kaysa yung ang dami ninyo pero parang nagpaplastikan na kayo. Kaya ngayon sobrang mapili ko talaga sa kaibigan. It's not all about clout na. So, okay lang kung non-showbiz yung friend ko. At least alam ko, like, kahit nakatalikod ako, alam ko may magpoprotekta ng pangalan ko kahit wala ako. At hindi ka yung tipong parang pag nakatalikod ka, magsasalita ng kung ano-ano tungkol sa'yo. Yes. Okay, so speaking of Team Bardagulan, 'di ba? So sila yung friends mo ngayon. Yes po. Sa social media. Opo. Pero off-cam ba, sila din yung mga real friends na matuturing mo? Siguro po masasabi ko, kahit off-cam, friend ko. Sila ba yung tipong tao or kaibigan na maaasahan mo din kapag may kailangan ka or kapag ka may problema ka, na paghihingahan mo ba sila ng sama ng loob? Oh yes po. Minsan po pag may problema ako, like, minsan I'm chatting Queen Dura, Vrick, so kaya Ben. Nanghihingi ako minsan ng, kunyari pag hindi ako okay,
para nagchat-chat ako sa kanila. Pero pag alam kong hindi sila makapag-reply, alam ko rin busy sila. Oo. Paano nabuo yung Team Bardagulan? Tao lang rin nagbuo ng Team Barda eh. Kasi parang una pong nag-meet kami ni Jenny, tapos nag-live kami together, pinamit sa amin sa Kasi parehas kayong spy. Oo, parehas kaming spy. Tapos parang si Cudet Fukirat, pinakit sa live namin, kaya nabuwang OGs. And then syempre kaming apat, ang boring naman kung walang lalaki. Nag-akyat ng lalaki, kaya pumasok sila. Christian, Bricks, Ben, Nico. Random lang, tas sila yung mga random people na umakyat. Hanggang sa, yun na, nabuo na. Nakasama na kita ilang beses sa mga live. Opo. Napansin ko, mabilis kang masaktan sa mga bashing. Or parang sobrang sensitive mo. Bakit? Sobrang soft-hearted ko lang kasi na tao. Ayan na. Oy, bakit? Hindi alam nung iba. Kasi nakikita nyo lang kay Perlas, lagi masaya siya, 'di ba? Or yun nga, yung pag nagbabardagulan sila, parang ang lakas-lakas kasi ng personality ni Perlas. To the point na, minsan din, misinterpret siya, na parang feeling nung iba, parang, alam mo yung parang bossy. May ganun ako nababasa eh. Which is, in reality, napakalambot ng puso ni Perlas. Kasi dati, parang, di ba meron time na nag-message ako sa'yo? Di ba po yung sa bashing? Oo. Kasi tinanong kita, kinumusta kita kung okay ka lang. Kasi nga nakikita ko na. Parang dinumog ako ng bash. Kasi binabash kasi kami, parang minsan dinadamay nila yung mga brands. Ganun. So parang nag-worried ako na parang baka maapektuhan yung brand endorsement mo with luck. Parang ma-disappoint. Oo. Si Miss A sa akin, kaya kiniyak ko siya ng 2 days. Pero anong sabi ko sa'yo? Binigyan naman ako ng advice ni Miss A noon na wag ko na lang daw pansinin, mas daw ako ganun. Pero ngayon po feel ko naman, overcome ko na yung ko sa Pero soft-hearted pa rin ako, mabilis pa rin. Pero feel ko pa din. Tinuturo ko yung sarili ko na mas maging malakas. Yung mundo kasi ng isang social media personality, as in, hindi siya madali. Hindi siya madali. Sa inyo or sa ibang mga manonood, akala nyo ganyan lang yung ginagawa nila. But sobra yung pressure, pag-iisip ano yung next na content, 'di ba? At the same time, paano nila mapapasaya yung mga tao? So, may time ba na ganun ka, Perlas, na parang iniisip mo, ano kaya yung next na magugustuhan nila? Opo. Actually, everyday, lagi ko iniisip, ano kaya yung content na papatok sa tao? Ano kaya yung content na magiging masaya yung tao? Kahit marami kang iniisip or marami kang problema, kahit hindi ka okay, kailangan maging okay ka sa harapan ng tao. Kasi ako, honestly, dati, hindi ko talaga kilala ang Team Bardagulan until may nagpakilala sa akin kay Perlas, tapos na-meet ko siya nung launching ng Cafe Black kay Zainab that time, 'di ba? So doon na nag-start, doon na nagsimula, and then na-curious ako, grabe ang daming nanonood sa kanila. Tapos kahit puyatan, madaling araw, ilang libo yung nanonood sa inyo, na parang hindi sila nagsasawa, pinapanood lang nila kayo. Tapos nagtanong ako sa mga viewers, bakit? Anong meron sa kanila? Parang happy feel nila kayo. Nawawala yung problema nila or nakakalimutan nila yung mga problema nila sa buhay kapag napapanood nila kayo. Especially po yung mga OFW. Yes, lalo na yung mga OFW. Kaya minsan po natutuwa kami every time may mga fan na biglang iiyak lalapit sa amin. Grabe, linigtas mo kami sa stress. Tapos sabi ko, ako kaya kong magligtas ng tao na may stress. Yung parang ako mismo, hindi ko. Pero ikaw mismo, hindi mo kayang solusyonan yung sarili mong stress. Ganun umiyak. Naiiyak na naman siya. Pero sa tingin mo ba, meron ka bang tao o bagay na sa tingin mo, pag nakita mo yon or pag nag-message sa'yo, is somehow mawawala yung bigat na nararamdaman mo? Yung parents ko. Kasi both of my parents, wala na. Wala na sila. So parang nagiging inspiration ko sila na mas maging matatag. Kasi kumbaga laban ko na itong mag-isa ganun. Pero may mga kapatid ka? Pero hiwalay-walay na. So hindi mo sila kasama? Yung ate ko po ngayon, nandun po siya sa bahay ko po nakatira sa Pampanga. Sa Pampanga. Opo. Dito sa Manila, mag-isa ka lang? Mag-isa lang ako sa Manila. So, feel ko po, yun yung naging inspiration ko na mas maging malakas. Yung iba nga na mas malaki yung pinagdadaan sa buhay, kinakaya eh. So, ako feel ko mas,
naging inspiration ko din yung family ko. Okay, so kanina sabi ni Perlas, nung nabanggit niya na may love life. Hala ma, may love life. Sabi ko syempre, kasi di ba mas masaya kapag may love life. Kumusta ba yung puso ni Perlas? Yung puso ko po ngayon okay naman, masaya naman. As in, masaya ka. Tingin ko nga, nakikita ko sa... Hi. Iba kasi ang glow ng babae kapag ka masaya ang puso niya. Di ba? Pansin nyo naman yun na... Pero masaya po yung puso ko, general. Ay, nako, eme ka. So, kumusta kayo ni Nico? Ay, si Nico. Hindi kasi, observation ko. So, ilang beses ko na kayo nakakasama ni Nico sa live, sa event. Pansin ko sa kanila, ito palagi may mga nagtatanong, ganun din ba sila ka-sweet kahit off-cam? Oo. Ganun sila. So, parang kami ni RJ, oo nga, madam, grabe nga yung dalawa na yan. Parang kahit nasa backstage or kahit na nandun lang sa isang room, ano yung care sa'yo ni Nico, nakikita ko Napapansin ko, inaabutan ka ng tubig. Very caring talaga si Nico. So, ano na ba? Si Nico tsaka ako po, like friends. Close friend. Sobrang close kami. Si Nico kasi, siya, sobrang genuine niya. Ganon talaga siya. Sobrang so, parang maalaga siya sa kaibigan. Sobrang sweet niya, sobrang niya talaga, caring talaga, sobrang caring na person. Kaya kapag siguro normal na babae, may in love talaga kay Nico, ang galing pa sumayaw. Oo, di ba? Ang galing sumayaw ni Nico. Magaling pa kumanta. Galing pa kumanta, talented ba talaga? Oo, gwapo pa. Gwapo pa. Grabe, no? Parang nakay Nico na lahat. Nakay Nico na lahat. So, parang masasabi mo ba na si Nico ay isa sa mga parang dream boy mo? Si Nico, okay lang. Si Nico, goods naman si Nico. Kung siguro manliligaw ba sa'yo si Nico? May pag-asa ba si Nico? Ang tanong, kung manliligaw si Nico. Hindi. Ano naman? Example lang. Example lang. Kasi nakay Nico na lahat talaga. Nakay Nico na like, lahat. nakay Nico na lahat nung Pero si Perlas ba, pumasok ka na ba sa isang serious relationship before? Meron akong naging relationship 3 years. 3 years. Long term kasi ako kahit hindi na malalaban yung relasyon, linalaban ko talaga. Ay talaga? Ganun po ako ka? So ano nangyari? Hindi na po parang nagkakaintindihan, tapos parang puro red flag na talaga, like literal, na parang hindi na siya nakakatuwa. Parang yung relationship na iisipin mo pa, kasi may mga relationship po na magiging kampante ka kahit hindi mo makita So sinong sumuko? Ikaw o siya? Ako na po. Ikaw na yung sumuko? Parang ako na nakipag-break. Kasi, nung una, parang lagi, paulit-ulit. Tapos parang, sige, pagbibigyan kita. Anong scenario yung nag-push sa'yo para sumuko? Ako po kasi ayoko talaga sa mabisyo na tao. Okay. Alcoholic. Okay. Mayosi, or kahit ano. So, parang, madalas pinag-aawayan nyo yun. Like, syempre, alcoholic with friends, so uwi. Like, madaling araw, ganun. So, walang chat, walang reply. Okay lang naman sa akin yung ganun. Pag hanging out, kasama yung minsan friends. lang. Minsan lang. Pero like, Monday to Sunday, like, na-complete na yung buong Lagi siya pa ulit-ulit na ganun. Tsaka parang, sa relationship namin, sa 3 years, ako lang yung nag-give. Wala akong nare-receive. Hindi naman po kasi ako materialistic na babae. Like, bilan mo na ito, hindi ko. Kasi ako, kaya ko naman ang sarili ko. Ang akin lang, like, gusto ko yung love na binigay ko, same love din na ma-receive ko. Pero wala. Wala nang love, wala nang gift, wala pa lahat. Wala pang attention. So, pero tumagal kayo ng 3 taon, ha? Matagal yun. Matagal yung 3 years na yun. Maraming beses na gusto makipag-break siya. Pero like ko siyang lang, sige, ano bang gusto mo? Ano bang condition para lang mo? So, ikaw yung naghahabol. Sige, bibilang ka talaga. Ikaw yung naghahabol sa kanya nung una, talaga. Kasi parang finid niya sa mind ko na parang, pag nakipag-break ka sa akin, wala ka namang kilala ng lalaki. Pag nakipag-break ka sa akin, tandaan mo mahihirapan ka. Manipulative like, na. Parang ganun. Parang, yun yung naano sa utak ko, pag nakipag-break ako dito, baka nga wala ng lalaki magkagusto sa akin. Kasi unang-una sa lahat, parang, hindi naman, yung tingin mo sa sarili mo that time kasi. Kumbaga, ang baba na ng tingin ko sa sarili ko na doble pa. Kaya parang sabi ko, hindi ko to i-break. Nahabol ko, lagi ako yung nagpiplis, lagi nagmamakaawa, lumuluhod, umiiyak. Lumuhod ka? Wag lang akong iwan. Ang lala ko, sobrang, ngayon natatawa na lang ako. Kasi pagpunta ko na Manila, madami palang gwapo sa Manila. Ako, diba? Ang gwapo ni Nico. Ang gwapo ng mga tropa ko ngayon ang gwapo ni Nico, ni Bricks, ni Christian, ni Ben. Ang daming gwapo sa Manila. Pero, guys, ayan. So, yung naranasan ni Perlas na finid sa sarili niya,
na wala ka nang makikilala, ay grabe yun. So now, alam nyo na kapag ganyan yung mga boyfriend nyo, alam nyo na yung gagawin nyo, putulin nyo na kaagad. Tsaka wag kayo magpaka-martyr. Ako sobrang martyr ko eh. Para lang hindi ako iwan. Bili mo ko nun. Bili mo ko niyan. Ako naman si Bigay. After nung mga heartaches, yung mga bullying na natanggap mo, ano yung sa tingin mo yung, eto naman on the positive side na tayo, ano yung sa tingin mo na parang pinaka naging glow up ni Perlas? Ako naman po, ang glow up ko inside and out. Like inside and out. Sa inside ko, siguro yung glow up ko, yung mas naging, dati kasi pag nagsalita ako talagang, wala akong pakialam. Ngayon parang iniisip ko yung mga bagay bago ko sabihin. Sa out naman, makikita nyo naman guys kung anong glow up ko dati nung lumabas ako talaga sa live. Like, kung ano yung hair kong buhagag, kung ano yung hair ko, yung mukha ko. Hindi ka nag-aayos. Hindi talaga, ganyan ako naka-live. Yung parang perlas talaga. Pero ngayon makikita mo yung glow up ko, parang hindi, ganun pa rin naman, na hindi naman ako pala makeup talaga. Pero hindi ako lalabas ng bahay na hindi ako nakaayos. Gusto ko pag umaharap ako sa mga tao na presentable ka. Presentable ako, ganun. Pupunta ako sa management that nakaayos ako, ganun. Kahit walang makeup, at least presentable. So natuto kang alagaan yung sarili mo. So dati hindi ko talaga siya inaalagaan. Kasi nga, sa isang tao lang ako nakatutok eh. Kumbaga feel ko, siya lang ang buhay mo, siya ang mundo mo. Siya lang ang mundo ko. Pero nakakulong ka. At saka sabi mo, recent lang yan. 5 months, 6 months. Bago lang. Pero I'm happy na finally, alam mo yun, nakawala ka. Nakawala ka dun sa mundo na yon, which is, hindi mo yun deserve. Hindi mo deserve yung i-treat ka ng ganon. Hindi ko alam yun. Grabe. Ilan taon na si Perlas? 24. Kung meron kang message sa younger self mo, ano yun? Eto, lagi ko to sinasabi sa mga tao, kahit sa live, kahit sa ibang Ang message ko sa younger self ko, sobrang happy ko ngayon kasi nakahanap ako ng pamilya ko dito. So, feel ko masaya siya kasi yung younger self ko, naghanap ng pamilya dati. So, feel ko ngayon kasi, like, meron akong pamilya dito, may mga friends ako, group of, yung mga friends ko kasi parang ginagawa ko pong family, yan. Meron akong Lux family, may mga friend po ako, tapos lahat sila. So, yun po, ang message ko sa kanya, huwag ka na malungkot dyan, may mga pamilya na ako dito, and sobrang happy ko. Ayun. And I'm sure masayang-masaya yung parents mo sa kung ano yung nakikita nila from heaven sa'yo. Yes. Diba? And Perlas, ito, question ko. Dahil syempre sikat na si Perlas. Sikat na si Perlas. Oo, sikat si Perlas. May time ba na pumasok ba sa isip mo na, ay, sikat na ako? Hindi po yan pumasok sa isip ko. Ako po kasi parang kahit may mga nakakilala na lagi pa rin nasa utak ko yung parang salitang humbleness, diba? Opo, yung parang kung saan ako nagmula. Pangarap ko po na maging makilala. Pero gusto ko parang andun pa din yung kung paano nila nakilala si Perlas, kung paano pa rin si Perlas sa mga fans, kung paano yun pa rin bardagulan, or kung paano pa rin ako. Yun pa rin. Ayoko kasi na parang sikat na ako, hindi na ako makikisabay. Hindi ka na mamapansin. Hindi na ako magtatrike. Sikat na ako, hindi na ako hindi. Gusto ko, kung ano si Perlas na nakilala nila noon, same pa rin. Magiging maayos, mag-i-improve. Pero yung glow up. Pero yung attitude, same. Parehas. Hindi ako parang magbabago. So, syempre, ang dami mga kumukuha sa'yo, mga brand endorsement. Si Lux ba? First time endorsement mo ba si Lux? Yes po, actually. Talaga? Si Lux talaga yung first ko. Kasi, guys, di ba sabi ko nung una, hindi talaga ako nagko-coffee. Like, hindi talaga. Wala akong hilig sa coffee. Kahit nga inayaya ko sa Starbucks ng mga friends ko. Makikita lang nila ako upo doon, mag-wifi, pero hindi ako mag-order. Hindi ka nagkakape. Hindi ako nagkakape doon, hindi ako Kaya nung natanggap ko yung Lux na sabi drinks. Diba po sabi ko parang try ko muna for a week. Na kahit 2 weeks ganun po. And then nung tinry ko siya. Alam niyo po, lalo yung dark choco kasi parang nakaka-help siya. Yun yung kasagsagan ng Team Barda. So lagi kaming puyat. So tinry ko yung dark choco kasi that time parang medyo stress ako. Tapos inaatake ako ng anxiety ko. Nakaka-help talaga yung dark choco. Kaya ganun ko siya naging favorite. Parang feel ko lang, parang nakaka-help siyang pakalmahin ka. Opo, pakalmahin ako. Kasi si dark choco may ganun siyang effect. Oo, parang sabi ko, parang kumakalma ako sa ganito. Hanggang pag stress ka, maganda rin si dark choco. Kasi dark choco, every time na favorite mo si dark choco. Oo nga, dark choco. Pero, yung mga
iba pang mga brands paano ka pumipili ng brands na tinatanggap mo? Kasi dati may na-mention ka, parang hindi talaga lahat tinatanggap ni Perlas. Hindi po. Kaya yung iba, pag may mga nagko-comment like, si Perlas, alam mo, pinakamababang ano yan, walang kumukuha ang brand yan kasi ganito ganon. Hindi nila alam, guys, kasi kapag kukuha ka ng brands, hindi naman porket nag-offer sila, kukunin mo agad kasi kailangan itatry mo yung product nila kasi ipopromote mo sa ibang tao yon. So, syempre, dahil nga ayoko din na, syempre si Perlas, ayoko din na hindi ko naman ginagamit yung product. Mapahiya. Parang mapahiya ako din po, parang kahit yung brand din, parang ayoko na i-promote to sa mga tao na mismong ako, hindi ko naman din ginagamit. So parang sobrang naging mapili po ako sa brand. So alam nyo na yon, kapag may in-endorse si Perlas, it only means na talagang siya mismo, believer, or ginagamit niya yung produkto. Okay, grabe, sarap ng chikahan natin. Perlas, may segment kami dito, memory bag. So remember, nag-message ako, sabi ko, magdala ka ng bag, tapos na merong something na very sentimental sa'yo. Ayan yung bag mo. So, ang very sentimental sa bag ko ay ayan, yung letter ng pamangkin ko. Kasi may letter yung pamangkin ko sa akin, guys. Tapos, pinaplastic ko siya para hindi siya nababasa. So, eto siya. Oh, lagi mong bitbit yan. Tapos talagang pinlastic mo. Parang nasa loob siya ng wallet. So, parang nakaipit lang. Tapos, yung letter na to, guys, sobra ako nakikyutan kasi yung letter na to, nakasulat siya parang, Dear Tita Pat, mag-iingat ka po palagi Sana po maging artista ka na para mapanood kita sa TV. I love you from Arky. Ang ganda nung penmanship. Ang ganda talagang sulat bata, ang cute ang ganda. So, malapit ka sa pamangkin mo? Sakto lang, kasi hindi po ako masyadong sa mga pamangkin, like sa kids. Oo. Hindi po ako masyadong malapit. Pero parang tinitingnan ka nila, di ba? Nakatingin sila sa'yo, na-inspire sila sa'yo. At happy ako na kahit bata pa siya, nag-wish na siya ng something na maganda para sa'yo. Kasi bihira sa bata na, usually sa bata, nag-wish sila para sa sarili nila or pwedeng yung sulat niya, sana ibili mo ako ng ganito or pasalubungan mo ako ng ganito. Kasi po nakita niya ako sa Showtime So nakita niya ako sa TV, tuwan-tuwa siya pagdating niya sa school niya, sabi nung ate niya sa akin, pinagmamalaki niya daw, tita ko artista na, tita ko na ganyan-ganyan. Sobrang proud niya sa'yo, ibig sabihin. Nakakatuwa. Ano yung sa tingin mo, importance ng representation mo na nakikita ka na now on national TV? Siguro, mas naging parang, mas naging proud ako sa color ko. Kasi parang mas na-appreciate na ng mga tao. Parang mas na-boost yung concept. Mas na-boost po yung ko, self-confident po. Yun. So parang yung mga nambash sa'yo before, huyo kayo ngayon. Hi! Yung second item ko naman, eto, yung picture namin ng Team Barda. Actually, incomplete kami dito. Hindi kami kompleto kasi wala kaming picture na magkakasama, pero eto siya. Eto yung OGs kasama ko. Kasama mo sila. Kasi wala si Vrix, pero shoutout sa Vrix. Alam mo gaano kita kamahal. So, masasabi mo ba na pamilya mo sila? Yes po. Masabi kong pamilya ko ang Team Barda. Kung hindi ko nakilala ang Team Barda, siguro hanggang ngayon, yung self-confidence ko, ako po kasi mismo yung unang nanlalait sa sarili ko So, feel ko kung hindi ko sila nakilala, hanggang ngayon nakakulong pa rin ako sa mindset na gano'n, nasa comfort zone pa rin ako. Tapos, kaya very thankful ako na nakilala ko sila and very thankful ako na kaibigan ko sila lahat. Perlas, thank you so much. Thank you po, Miss A. And grabe, ayun, happy ako kasi nagkakwentuhan tayo, mas lalo rin kitang nakilala. At even sila, mas marami rin silang nalaman about you. Lalo na yung pagiging soft ni Perlas, yung soft side ni Perlas. So may gusto ka ba sabihin sa kanila? Yun po, gusto ko talagang salamat sa lahat kay Miss Abo. Tapos, syempre sa mga sumusuporta sa akin, patuloy suporta. Thank you so much, Perlas. And Luxers, thank you so much for watching. I hope and I know na nag-enjoy kayo. So until our next episode, please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much, guys. Bye!